Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. April 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Iba sa inyo siguro dumadaan kayo sa law, involvement of law. Nasa baba ng video to, how to contact me. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Madami kayong energy sa mundong ito. Kung hindi naman naganap at hindi naangkop sa iyo, ibig sabihin hindi mo energy ang nakuha natin. Gawin nyo lang itong guidance, huwag kayong masyadong maapektuhan. Okay? Affair with your family. Maaaring magkakaroon ng mga pagkakaisa, pag-uusap, ganyan, or magkakaroon na ng magandang resulta when it comes sa family, ganyan. Kasi andun na yung dahon. Kumbaga, magkakaroon ng mga good relationship. When it comes din sa health, ganun din, magkakaroon ng mga good health. Yan, improvement, no, sa nakita ko dito. And protected from negative forces beyond your control. Maaring, ikaw isa ka dito, syempre, maaring you want to protect yung mga mahal mo sa buhay, yung family mo, ganyan, or hando yung situation na you are protected from your guidance. Unsuccessful plan. May mga sitwasyon na hindi pa siya nangyayari, no, na maaring dapat mo siyang aksyonan, maaring may mga plano na hindi siya magsasuccessful, na kailangan mo siguro magkaroon ng resetting or magkaroon ka na mas more effort dun sa bagay na yun, if ever na you want, or nahadun pa rin na nakatali o nakabuhol ka pa sa mga unsuccessful situation happen sa buhay mo. Ganyan. O halimbawa, sa pera, sa business, sa family, o may mga past issue o mga tensyon na hindi natatapos, o kaya sa health issue, ganyan. Maaring nahandin yung situation na hanggang ngayon is you still recovering or someone into your life na kailangan protektahan. Okay? Tingnan natin. Take care. Enemies are working against you. Mag-ingat kayo na may tao, ako nakikita na may hindi magandang gagawin sa'yo. No? Maaring inaalam niya yung mga kahinaan mo, ganyan, sa nakita ko dito, kasi baka may gawin siyang hindi maganda. Kasi ba't kasi sa gabi siya, di ba? Parang they always, kumbaga, hindi yung pag-i-spy rin, ganyan, sa nakikita ko dito, baka may nag-i-spy sa'yo, may nagmamatsyag sa'yo, ganyan. Baka iba dito sa trabaho mo, sa kilos mo, kung ano man yan. A sincere wish will be granted. Kung anong mga plano na hindi nagsasuccessful, ito ngayon kung talagang sincere ka sa bagay na yon, magagrant yun. Mahirap man siya, kasi di ba butas ng ano yan, karayom, di ba? Mahirap siyang isuot, lalo na pag malabo yung mata mo. Yan, talagang hindi siya magagrant. Pero kung sincere ka dun sa bagay na yon, magsasuccessful siya. You need to focus. Kung titignan mo si Needle, di ba? Pag sinuot mo yung kasi yung sinulid, as in, you need to be very focused at mag-give effort ka para mapasok mo sa malit na butas yung bagay na yun. At kung ano man ito, kung sino man ito, you need to protect din yung sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Or you want to protect, maring your family, ganyan, mga mahal mo sa buhay. Dealing or relationship with a woman, maaring kapatid mo to, magulang mo, karelasyon mo, or ikaw ito. Sa nakita ko naman, maaring pinag-uusapan itong tao na to, no? Sa nakita ko dito, it's very attractive yung aura niya. And then also, ang nakita ko sa kanya, hindi ko alam kung baka may kakilala kang ganito yung itsura niya. Medyo may pagkasingkit, ganyan. Manipis yung kilay niya, no? Well, baka naman hindi sa iba. Or a person na very attractive, or a person na pinag-uusapan, yan. O mga kapatid mo siya. Baka isa siya dito sa family mo.
Or maari naman ingat pa rin kasi ang nakikita ko dito ay natanggalan ako ng ano, ng kilay. Baka ito yung tao na gusto mong protektahan, 'di ba? O kaya pwede rin siya yung tao na ang ganda ng aura niya pero 'pag nakatalikod ka, kulang na lang sa kamaling ka, 'di ba? Baka bad yung intention niya. You need to trust more to your intuition dito, ha? Okay, may mga mangyari this April na mga coincident happen sa buhay mo. Yan, yung iba siguro sa inyo, baka nagpapa-fortune telling kayo or tarot reader kayo, ganyan. May mga situation na you need mo ng faith dito, no? Siguro, hindi mga pinagdadasal mo na sana yung mga unsuccessful situation ay mag-success na siya, mag-grant na siya, no? Sa nakikita ko dito. And also, makaka-receive ka ng advice or you will give an advice from someone to someone. Yan, nandito rin yung sitwasyon na yung mga aalamin ka. Iba sa inyo, maaaring hindi yung pagkakaroon ng may tuturuan kayo, ganyan. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon daw na iisipin mo, kumbaga may mga i-imagine ka, fantasizing ka, i-daydream ka, sa nakikita ko dito. Yan, may mga papasok sa isipan mo na mga gusto mong gawin or magkakaroon ka ng choices sa buhay mo. If ever na magkakaroon ka ng ganun, kailangan mo ng advice siguro para mag-grant yung mag-success yung wish na yun, ano, sa nakita ko dito. Baka itong tao na to ang makapag-guide sa'yo, di ba? Or may tao na pwede makapag-guide sa'yo para mag-success yung mga situation mo sa buhay mo. Kung ano man yung ano mo yan, baka you will give an advice. Tingnan natin. Energy. Para may bumaliktad. Saan yun? Yan. Energy mo. Bakit? Ano yun? Bakit? Ala? Ano ba yan? Ano ba yan, anak? Sandali! Sandali lang. Galit pa. Sige na. Ang energy mo, sa nakikita ko dito, energy mo this April, may mga sitwasyon na pwedeng mawalan ka ng interest or handito talaga dali may nakita akong pupo, handito si unsuccessful. Sana wag, iwasan mo na rin to, no? Sa nakita ko dito. Yung energy mo, may mga dissatisfaction, ganyan. May offering naman akong nakikita. No, may offering ako nakikita, pero ang nakita ko dito is mawawalan ka ng interest doon. Ganon. O kaya, hindi mo pa siya magagawa. Ganon. O hindi mo siya maa-actionan, yung bagay na yon. Yun ang nakikita ko dito. Kung ano man yung offer na yon, maaring hindi mo pa siya magawa o hindi pa siya magsasucess kasi maaring may mga gagawin ka pa o may gusto ka pang unahin, ganyan. O kaya hindi ka magiging masyadong interesado muna doon. Ganun. O kaya handang yung sitwasyon na may isip mo na, ay bahala na. Kung ano lalay maganap, kung ano yung mangyari. Ganun. Halimbawa, inoferan kita. Teka lang, may ano yung kamay ko. Halimbawa, inoferan kita, oy ano naman tayo, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. Sa darating na na, halimbawa, April, ganyan. Diba? At tingnan na lang natin kung pwede yung time na yon. Kumbaga, hindi yung mga sitwasyon na bahala na. Ipang naganap, natuloy. Ganun. May mga ganun. And then also, nakikita ko rin sa iba, this April, makakaramdam kayo ng pagkabagot. Ganyan. Magkakaroon kayo also sa iba ng mga creative block. Sana walang mangyari mga pagpapabaya sa mga gusto mong gawin also this time, this month, no, sa nakikita ko dito. Baka ma-bored kayo sa nakita ko dito. And then also dito, may nakikita ko dito na sana hindi ikaw. No, may tao dito na hindi siya very supportive sa'yo or ikaw hindi mo siya, kumbaga, hindi ka nagiging very supportive sa kanya. Vice versa tayo. Ganun nakikita. Parang,
di kayo sinusuportahan or hindi siya talaga nagbibigay ng effort sa'yo, itong tao na to. Or ikaw to ha, yun ang nakita ko ha. I-vice versa mo kasi minsan vice versa kasi ang lumalabas sa atin. May mga sitwasyon na malalack of curiosity ka dyan. Tingnan natin ang parating kay Scorpio, April. Parating? Ano yan? Anong ibig mong sabihin? In what? In what? Sabi ko. Okay, parating sa'yo. Ang parating sa'yo, sa nakikita ko dito, baka hindi ka mag-trust sa intuition mo this time, no? Sana mag-trust ka. Ang parating kasi baka ganun eh, no? Hindi ka mag-trust sa intuition mo, ganyan. Malito ka ng direction mo, yan, magkaroon ka ng doubt sa sarili mo. Sana wag naman. Yun ang mga nakita kong parating sa'yo. May mga self-doubt, may doubt, magkakaroon ng isang situation na kawalan ng katiyakan sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay o saang aspeto ng buhay mo yan. Ganun nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hindi mo pa siya kayang i-let go, may mga sitwasyon na hindi mo pa siya kayang desisyonan, may mga sitwasyon na hindi ko nakikita yung transformation no? Sa nakikita ko dito, maaring nalilito ka sa mga decision mo at sa direksyon na gusto mong tahakin this time. Hanggang ngayon, naghahanap at maghahanap ka pa rin ng tamang direksyon sa buhay. Yun. Nagkakaroon may mga parating din sa'yo is maaring may tao, ako nakikita dito na hindi ka nagiging interesado or may tao na hindi interesado sa'yo, vice versa tayo, or nandiyan yung sitwasyon na wala kang trust sa kanya. Kasi maaring itong tao na to is palagi siya nagsisinungaling. Ganun, sa nakita ko dito. And also, ang parating din sa'yo, may mga i-illusionin ka raw. Ganun na nakikita ko dito. And then also, may taong makikipag-usap sa'yo na maaring magkaroon ka ng feeling emotions dito sa tao na to, na maaring ma-disappoint ka sa kanya kasi baka i-judge ka niya. Yun na nakita ko. Or maaring ikaw ang mag-judge dito. May pag-judge akong nakikita. Tingnan natin. Ay, ano ba yan? O kaya hindi yung sitwasyon na decision making na maaring hindi siya magkaroon ng clarity. Ganun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. Dapat mong ano. Tama naman. Okay. Dapat mong iwasan daw, Scorpio, this month, ang nakikita ko dito is yung magkaroon ka ng focusing sa buhay mo na sadness, mga regret, or mga situation na disappointment, iwasan mo yun. Iwasan mong tumutok doon. Iwasan mo yung mga sitwasyon na hindi na kayang buuin, pero pipilitin mo siyang buuin, ganyan. Sa nakita ko dito. And then also, kinakailangan din sa'yo is mag-action. No? Huwag kang mag-focus sa isang bagay na natapon na, nag-crack na, or nagkaroon na ng hindi magandang outcome. Kumbaga, you need to move forward. Take action, no? Sa nakita ko dito. And then also, iwasan mo rin yung maguluhan ka sa mga gusto mong tahakin na goal this time. Sa nakikita ko dito, yung hindi ka makapag-desisyon, yun, you need to jump to your passion. Take it action. Kailangan sa'yo is you need to find peace and acceptance is needed kasi dito sa nakita ko dito. Iwasan mo yung hindi mo ma-accept yung isang bagay na wala na eh. Nangyari na at nangyari na yung bagay na yun.
no, sa nakita ko 'to. Yun ang mga iwasan mo. Kumbaga, finish the unfinished. Kumbaga, iwasan mo din yung pabayaan mo yung sarili mo, ganyan. Sa nakita ko dito, mag-focus ka rin sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kumbaga, nangyari na yun, you need to move on, you need to accept na lang. You need to recover sa mga past situation mo na naganap na. I-fix mo na lang yun, diba? Huwag ka magstay doon. Fixing is needed. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang. Bakit po? Ano ibig sabihin? Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko dito is kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to, kasi when it comes to sa love, wala na yung love. Ako nakikita, wala yung love. Siguro love na lang nyo yung isa't isa sa nakita ko dito. Gano'n nakita ko. And then yung isa kasi, wala na yung love. Either yung isa is umalis na talaga at nagkaroon na ng letting go dito. Pero may isa pa dito na nagkakaroon siya ng depression or nagkakaroon siya ng naiisip niya pa itong situation na to, no? Kung nagkahiwalay man kayo nito. Pero kung kayo is magkarelasyon nitong tao na to, mag-asawa kayo, hindi naman kayo nag-uusap. Hindi ko nakikita yung love, pero sorry, pero hindi ko talaga nakikita yung love. Ang nakita ko dito, siguro isa kasi dito, isa sa inyo is nagkakaroon ng pagiging makasarili or sarili niya lang iniisip niya, ganon. Sa nakita ko dito, siguro kung kayo is magkasama nitong tao na to, because of the responsibility na meron sa inyong dalawa, nag-i-stay kayo. No, yun na nakikita ko dito. Pero kung titingnan ko siya, nagkakaroon ng anxiety o nagkakaroon ng hindi magandang relationship. Ito. Kumbaga, responsibilidad na lang ang nagkakaroon ng connection dito sa inyong dalawa. Yun na nakikita ko dito. Siguro, kung may anak kayo, ganun. O kaya, andun yung family. Pero hindi ko nakikita yung love. As in. Tingnan natin ang money. Tingnan natin ang money mo. Kamusta ang money? This month is Scorpio. Ay, ano ba yan? Bumaksak pa. Nakuha ko na, bumaksak pa. Okay, this month. Okay, this month, ang nakikita kong money mo, nakikita ko naman yung pagkakaroon ng calmness or andun yung situation na pinag-iisipan mo talaga kung ano at paano mo i-handle yung pera mo. No, kumbaga nahandito rin yung pagkakaroon ng pag-iipon sa iba sa inyo, no? Siguro andi yung nag-iipon kayo o pinag-iisipan nyo talaga paano mo siya mapupuno yung alkansya o yung kaperahan this time sa nakita ko dito. Yan, ang nakikita ko naman sa kanya is may mga bagay na hindi siya, ano ba to? Kasi may mga may mga disappointment din kahit papaano, no? Yun ang pag-ingatan mo when it comes to a money. Kasi mag-overflow naman siya. Sa nakita ko dito, andito naman yung pag-asa. Kasi meron kang ability na kung paano mo siya palaguin dito sa nakikita ko dito, no? Siguro lang yung iba sa inyo kaya nagkakaroon ng mga hindi magandang outcome o hindi nagkakaroon ng mga disappointment o hindi siya ganun talaga nag-growth, siguro may mga sitwasyon na hindi mo napupukusan. Baka tulong ka ng tulong, bigay ka ng bigay, ganyan sa nakikita ko dito. Pero nakita ko naman, ginagawa mo naman yung lahat, no? Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon naman ng magandang,
kumbaga may naa-achieve ka. May naa-achieve naman siya, pero hindi siya totally yung malaking growth, no? Hindi siya malaki eh. Nakaka-receive ka, pero hindi siya malaking-malaki. As in, ganun na nakikita ko. Sa iba ganun, siguro may ano pa siya, bago pa siya may blockage, kumbaga. There's a blockage para magkaroon ng growth ng malaki yung iyong kaperahan this month. Siguro yun yung pinaka the best na kailangan mong i-let go para magkaroon talaga ng magandang outcome tong bagay na to, no, sa nakita ko dito. I-let go mo yun. O ano yung mga dapat mong i-let go para mapuno yung iyong cups dito. Ganyan. Yung blockage na yun, kailangan mong planuhing maigi kasi yung pera mo is tulog. Natutulog, kumbaga, hindi pa nag-overflow talaga ng sobra. Planuhin mo, ganyan, and then, kasi iba dito nagkakaroon siguro kayo ng frustration, ganyan, sa nakita ko dito, o may mga situation na namumove yung pera. Halimbawa, baka yung cycle kasi ng pera mo, kung may business ka, paikot-ikot lang, di ba? Kaya hindi ko nakikita yung flow of overflow. Baka ganun siya, di ba? Pero alam ko naman na kaya mong i-handle kasi Scorpio, ang mga Scorpio kasi marunong mag-handle ng kaperahan. Para sa akin tingnan natin ang health ni Scorpio. May mga dapat kang i-let go. May mga dapat kang i-let go, dapat mong umpisahan when it comes to your money, ha? Ang health, oy maganda. Tingnan natin. Okay, when it comes to unhealth, ang nakikita ko sa'yo, okay naman, nagkakaroon naman ng growth kahit papaano sa family mo or sa health mo, no? Yun nga lang, may nagkakaroon lang ikaw or someone sa family mo, may pasaway. Nagiging pasaway siguro, no? Kumbaga, nito yung situation na baka kung ano na kinakain niya, baka hindi niya na maintain yung kanyang mga vitamins or gamot, no? Ganyan, sa nakita ko dito. Andito rin when it comes to unhealth, meron na talaga mga issue. No, ako nakikita dito na kailangan siya na pang forever siyang gamutan nitong tao na to or maaring ikaw ito sa nakikita ko dito. Yung iba dito, ang nakikita ko siguro may mga sakit kayo sa bato, sa bladder, sa kidney, kung ano man yan, or dun sa paghinga, sa throat, ganyan, sipon, ubo, basta related siya sa throat, ganyan. O kaya sa boses, ganyan. And then also, sa iba sa inyo, o kasi may mga pang forever na gamutan dito, sa nakikita ko dito. As in, meron. Sana wag maging pasaway. No, sa mga kinakain o inaano. Siguro yung iba dito baka nag-change na on you need or no, you need to change your food sa mas more kayong kumain ng vegetarian than to mga meat, no, sa nakikita ko dito. Kung ginagawa niyo na yun, mas good yun sa nakita ko dito. Yun, mas isipin yung maigi yung mga pinapasok niyo sa katawan niyo. Yun ang nakikita ko dito. May nakikita rin akong matanda Hindi ko alam kung sino yung matanda na yun. Ikaw or someone into your family na maaring sinusuportahan mo, inaalagaan mo. Tingnan natin opportunity mo this month. Abonay ka na. Anak, abonay yung card sa'yo eh. Opportunity. April 2025 Scorpio. Wheel of Fortune, oh. The luck is in your side. Judgment, opportunity. Bakit po? Anong ibig sabihin? Wheel of Fortune, oh. Wow. Yung mga dapat kang aksyonan. Uy, when it comes to a work or when it comes to a money, magkakaroon ng successful, oh. Kailangan lang talaga na planuhin mo siyang maigi, ha? Think to reminisce yung mga bagay na nakaraan sa'yo when it comes to a money kasi nasa tabi mo si luck. As in,
Nasa tabi mo si luck, oh. May mga growth eh. May mga new idea o new opportunity na darating sa buhay mo sa nakikita ko dito. Pero planuhin mo siyang maigi ha, sa nakita ko dito. Yung iba dito, kulang sa pera. Kailangan mong pag-isipang maigi kung ano yung mga papasukin mo o kung may business ka, kung ano yung mga dadagdag mo, ganyan, sa nakita ko dito. Yan, may mga new opportunity, new idea na ikaw lang ang makakapag, kasi nasa sa side mo yung dalawang yung luck. Yung good fortune nasa tabi mo lang. Ibibigyan mo na lang yun ng effort and hard work. Ganun. Okay. Okay, ang opportunity mo this time is nakikita ko dito ay you need to be aware sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na makakausap mo. Kasi why? Hindi ko alam kung kamag-anak mo siya, karelasyon mo siya. No, may tao dito na makipag-usap sa iyo. Either magkakaroon kayo ng mga pagsasaayos o pag-uusap sa bagay-bagay. No? Someone's wanna open communication, gusto ng connection, gusto ng commitment, or there's a partnership or may union ako nakikita dito. Pero, you need to be aware and you need to trust more to your intuition kung ano yung mga sasabihin niya o ano yung mga pag-uusapan nyo. No? Maaaring magkakaroon ng mga pagsasaayos or magkakaroon ng mga gustong ayusin, ganyan, gustong i-move o gustong tapusin, parang ganun ang nakikita ko dito. May mga opportunity mo also this, kasi is, pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Kung ano yung mga ile-let go mo, kung ano yung mga didesisyonan mo, kung ano yung mga itatransform mo sa sarili mo, kung ano yung mga sisimulan mo, kung ano yung mga manifestation na gusto mong gawin, pero yun kailangan mo magkaroon ng self-evaluation doon you need to be aware and you need to learn from the past. Okay? Para hindi mag-mess itong bagay na to. May mga sitwasyon kasi ako na nakita na kailangan mo nang i-end yung cycle na yon para sa pagbabago, para sa magkaroon ng magandang pagsasaayos. Kumbaga may isang bagay sa buhay mo na isang pintuan na kailangan mo na i-close para magbukas ang isang bagong pintuan. Kasi there's an offering na new opportunity sa buhay mo. Ang kailangan na lang sa'yo is i-let go mo ang isang lumang pintuan sa'yo. No? Kailangan sa'yo is mag-transform or this is March din kasi March ang kailangan March pa lang nag-cleansing ka na. Kasi para pagdating ng April to June is maging maganda na yung daloy ng buhay mo. This is the cleansing kasi March, April yan. Cleansing time yan sa nakikita ko dito. May mga dapat ka nang i-let go para mas maganda yung cycle ng buhay mo. Tandaan mo, nasa sayo yung action, nasa sayo yung effort, nasa sayo yung positivity na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Inahain na sa'yo ni universe. Aaksyonan mo na lang siya. Bibigyan mo na lang siya ng effort. You need to trust to your intuition kung ano yung mga bagay na yun. No? And opportunity mo rin, yun, baka may taong makipag-ayos sa'yo or may taong makikipag-uusap sa nakita ko dito. Or may mga gagawin ka na transformation. Sa iba sa inyo, siguro, may taong malapit sa'yo na may lipat. May moving home din kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung mag-move home ka o may tao na mag-moving home. Ganyan sa nakita ko dito. Or magkakaroon ng paglipat. Hindi ko alam kung sa trabaho mo, lilipat ka ba ng bahay, lugar, o malapit sa puso mo, mga gano'n, o kung maglilipat ka ba ng place, mga ganyan nakikita ko. Lipat ng position sa iba, baka gano'n. O baka maglilipat ka na ng karelasyon. Di ba? Nasa yun. Basta may paglipat mo nakita. Advice para kay Scorpio. This month. Dali. Scorpio advice, April 2025. Okay, ang advice niya sa'yo, sa nakita ko dito, huwag ka daw mapanghihinaan sa mga gustong mong mangyari na pagbabago sa buhay mo dito. And then, tandaan mo, you are worthy and mahalaga ka. Alagaan mo yung sarili mo, alagaan mo yung
your own energy sa nakikita ko dito. Huwag mong pagdudahan yung mga kakayahan mo, huwag kang maging weak, huwag kang mawalan ng lack of confidence, and then huwag mong isipin na hindi ka karapat-dapat or hindi ka sapat o sa mga gusto mong gawin. Kumbaga, kasi nakikita ko kasi sa'yo baka mawalan ka ng lack of confidence sa mga gusto mong gawing plano o mga gusto mong aksyonan this time sa nakita ko dito. Yun ang advice is, ang ano dito is mag-go ka, mag-focus ka sa mga plano mo, mag-focus ka sa mga opportunity na darating o idea sa buhay mo. Sa nakita ko, you need to control. And syempre, it's more on patient then this April sa nakikita ko dito, and inner strength. Kailangan sa'yo is lakas ng loob, katapangan, tibay ng loob, at katatagan. Mag-focus ka lang sa mga bagay o mga plano o jump to your passion dito sa nakita ko. Sa mga interest mo sa buhay, mag-focus ka doon. No, kailangan sa'yo kasi is being a creative. Maging creative ka raw, magkaroon ka ng renewal, be idealism, magkaroon ka ng clarity, trust to yourself, sinasabi rin dito, and trust to your intuition. Ganun. No, may mga exciting opportunity na darating sa'yo in the future. Kaya, have faith. Kailangan sa'yo is change and hope. No, sa nakita ko dito. Yun, kailangan confident. No, kasi, magkaroon ka ng magandang sistema o magkaroon ka ng tamang desisyon sa buhay mo sa nakita ko dito. And also balancing, kailangan mo ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera, sa love life, sa work, sa katawan, sa mga kinakain, iniinom, mga ganyan. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Arigatou namaste, God bless.